Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, maximum police visibility partikular sa transport hubs ipinag-utos ng hepe ng Philippine National Police o PNP ngayong Semana Santa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Pinigting pa ng Philippine National Police ang kanilang presensya sa mahalagang transport hub, gayon din sa mga simbahan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ngayong Semana Santa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layo nito na matiyakan ligtas at maayos na biyahe ng milyon-milyong mga bakasyonista at biyahero para gunitain ang mga Semana Santa sa mga lalawigan at samantalahin na mahabang bakasyon. Batay sa pagtaya, aabot sa 2.4 milyon ang inaasang daragsa sa iba't ibang pantalan, habang nasa 1.3 milyon naman ang posibleng dumagsa sa Ninoy Aquino International Airport pa lamang ngayong Holy Week Exodus. Bagaman mahigpit ang seguridad na ipatutupad, binigyan diin ni Nartates sa nais pa rin nila magtuloy-tuloy ang maayos sa paglalakbay ng maraming Pilipino. Uunahin ng PNP ang kaligtasan at pagbibigay ng maginhawang biyahe ng mga Pilipino ngayong Semana Santa, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paalala naman ng PNP Chief sa mga motorista tiyaking maayos ang kondisyon ng kanilang mga sasakyan dahil nakasalalay niya ang kaligtasan sa pananagutan ng bawat isa. To our motorists and public, follow traffic laws, avoid unnecessary risks, and always prioritize safety. Our Highway Patrol Group ground units are now positioned in key areas to ensure safe and orderly travel. Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago natin balikan ang ating balitaan, ay atin po ng pararaanin ng isang maikling panayam dahil alam naman natin, no, tulad ng ating itinampok kahapon, ay tayo nakabantay sa mga biyahero natin ngayong Semana Santa. At kung kahapon sa maritime tayo, ngayon naman, no, sa land naman tayo tututok. At kaugnay nito ay minarapat natin, no, na imbitahan ang NLEX Corporation upang ating malaman kung kumusta na ba ang lagay ng ating expressway ngayong dumadagsana ang mga motorista para makapagbakasyon ngayong Semana Santa. Kasama na natin sa ating linya ng komunikasyon ang AVP for Traffic Operations ng NLEX Corporation, walang iba kundi si Sir Robin Ignacio. Sir Robin, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, good afternoon, Ma'am Deb, at good afternoon din po sa ating mga taga-subaybay ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programa. Sir, ano na po, kumbaga ano po ang inaasahang dami ng sasakyan sa NLEX ngayong Holy Week kumpara po sa Holy Week nung nakaraang taon? Apo, sa ngayon, mas mababa yung ine-expect natin mga volume. Yung pong monitoring po natin mula Friday hanggang April 6, Easter Monday, ang
maaaring pagtaas ng volume po natin ay maaaring mga 3% po yung pagtaas ng ating volume, maximum 3%. Kumpara nung mga nakaraang taon kung saan ay nakaka-monitor tayo at nakakaranas ng pagtaas ng volume between 8 to 10% po. Ito po kaya nga, kasi nabanggit nyo nga po na maaaring maging mas mababa ang bilang ng mga biyahero na pupunta po sa NLEX ngayong taon. Ito po kaya, no, base sa inyong pag-aaral sa ngayon, ay ito po ay epekto po ba ng tumataas na presyo ng gasolina? Opo, talagang yun po yung pinakadahilan kung bakit nakakaranas po tayo ngayon ng pag-unti ng ating mga motorista na dumadaan dito sa expressway. In fact po, mula po nung nagtaas, sobrang taas yung presyo ng ating mga fuels na ay sa araw-araw po na monitoring po natin ay talagang may pagbaba o nabawasan po yung volume po na dumadaan dito sa expressway. Although yun nga po, no, inaasahan natin itong pagbaba ng mga motorista sa NLEX, ay kailan po ba, no, yung inaasahan na kahit papaano ay peak travel day at oras ng matinding trapiko kung meron man po? Ito po ba ay ngayon or bukas pa po, no, na Holy Wednesday? Opo, sa ating na-observe tuwing Holy Week, talagang ang dagsa po ng ating mga motorista ay yung araw po ng Wednesday, umpisa po ng noon time, tuloy-tuloy po yan hanggang gabi at after midnight po, madaling araw pa lang po ng Thursday, ay mataas na naman po yung ating volume hanggang na po yan, hapon po ng Wednesday. Yun po yung uwian po ng ating mga kababayan at kagaya nga po ng observation natin na tuwing ganyan po yung oras at araw ng pagtaas ng volume po natin, kami po ay agad-agad na mag-implement po ng counterflow na po for the northbound traffic mula po Balintawak pa lang hanggang Marilao po yun. Tanghali po ng Miyerkules at ganun din po yung madaling araw ng Huwebes hanggang hapon po para mas mapabilis po natin yung daloy ng traffic po ng ating mga pauwi sa mga probinsyang mga motorista. Sir Robin, ano pong paghahanda ang isinagawa po ng NLEX Corporation para masigurong maayos po ang daloy ng trapiko sa expressway? Opo, mula pa po nung last week, Friday, wala na po tayong road work, wala na po tayong road closures, at open na po yung lahat ng lanes po natin dito sa NLEX at SLEX. At tuloy-tuloy po yan hanggang Lunes, Lunes, April 6 po, ng wala po tayong closure o wala tayong mga pagkukumpuni na gagawin. Ito naman po, paano nyo po pinalalakas naman ang deployment ng inyong traffic management teams at emergency responders? Opo, tama po kayo. Umpisa din po ng Friday, nag-deploy na po kami ng mas maraming mga personnel. Ganun din po yung mga incident response teams po natin. At pati po yung mga tow trucks po natin, may dagdag din po tayo ng deployment. At nag-implement din po kami, umpisa din po nung Friday, March 27 ng 6 a.m. May free towing po ulit para sa mga class 1 na sasakyan to the nearest exit. Hanggang 6 a.m. din po ito ng April 6, Easter Monday po, para mas mabilis pa rin po yung ating pagtingin ng insidente at hindi na makaabala sa daloy po ng traffic. Ito naman po, no, dahil nabanggit nyo rin po, Ian, at napag-usapan natin yung deployment. Ilan pong personnel mula sa NLEX Corporation ang naka-deploy po, no, for this Holy Week? Opo, yun pa rin po yung natin sa isang araw, around 1,500 personnel po yung nakadeploy po sa amin. Kasama na po dyan yung ating mga patrol, mga tellers, mga incident response teams, at saka mga security po natin.
Bukod dun sa mga nabanggit niyo po kanina, Sir Robin, ano po yung mga serbisyo na nakaantabay po, no? Sakaling magkaroon ng aberya sa daan, wag naman po sanang mangyari, no? Dahil may dagsa, tulad po ng breakdown o aksidente. Opo, yun pong nabanggit ko na kanina, nag-implement po tayo ng free towing at nag-umpisa na nga po nung Friday, 6 a.m. Tuloy-tuloy po yan hanggang Monday ng April 6. At yun po, ganun din po na meron tayong mga personnel at kung meron pong pag-congest sa mga ilang parte pa po ng NLEX at SEDEX, may mga personnel din po kami na mag-implement din po ng counterflow. Ito naman po, no, kumusta naman po ang kondisyon ng mga expressway facilities gaya ng rest areas at fuel stations? Handa na po ba ang mga ito sa dagsa, no? Although from last weekend ay meron ng dagsa, pero ito po ba ay kumbaga handa pa rin, no, kung sakaling mas dumami pa ang mga motorista natin diyan sa expressway? Opo, pagka ganitong may pagdagsa ng ating mga motorista, yun po, nakikipag-ugnayan din po kami dito sa ating mga nagmamanage ng mga tinatawag naming toll service facilities o yung mga gasolinahan na meron po silang mag-aayos ng kanilang mga parkingan. Ganun din po na yung mga comfort rooms po nila ay malinis, maayos at yung iba po ay nagdadagdag po talaga ng mga portales. At yun pong 24/7 meron din po silang available na mga mechanic kung sakasakaling kakailanganin. At dito naman po sa mga papasok at palabas ng mga toll service facilities na to, kami po ay may mga dedicated deployment naman po para ayusin po yung traffic ng papasok at palabas ng mga toll service facilities na to. Hindi ko na masyadong kukunin ng inyong oras, Sir Robin, pero ito na lamang po siguro, no, parang paalala na lang po sa ating mga motorista. Ano po ang inyong payo sa mga motorista upang maiwasan ng matinding trapiko sa NLEX? And of course, your general message po, no, sa ating mga biyahero diyan na gagamit ng NLEX ngayong Semana Santa. Go ahead po. Opo, unang-una po, yun pa rin pong paalala natin sa ating mga motorista na sana po makapagplano sila ng maayos bago bumiyahe. Sa kanilang pagplano po ay sana ma-ensure po nila na check nila yung kanilang mga sasakyan ng maayos. At ganun din po sana yung magdadrive. May sapat na pahinga, nasa tamang kondisyon. At ganun din po sana na yung ating mga wala pa pong RFID na mga motorista ay sana po kung kaya pa po nilang magpakabit na. At pag meron naman pong RFID na i-ensure lang po na merong sapat na balance para hindi po magka-problema dito sa ating mga toll plazas. With that, maraming salamat po, Sir Robin, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Apo. Maraming salamat po at magandang tanghali po. Ating nakasama ang AVP for Traffic Operations ng NLEX Corporation, walang iba kundi si Sir Robin Ignacio. Tayo babalik na sa ating balitaan. LTFRB nag-issue ng show cause order laban sa 8 bus companies dahil sa iligal na taas pasahe. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ray Ferrer. Ipapatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 8 bus companies dahil sa umano'y iligal na pagtataas ng pamasahe ng walang pahintulot ng gobyerno. Nag-issue na ng show cause order ang LTFRB sa mga nasabing bus firm na karamihan ay may rutang Bicol Region. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, posibleng masuspindi o makansila ang prangkisa ng mga bus company kung mapapatunayang lumabag sa umiiral na regulasyon. Binigyan lamang ng 10 araw ang mga operator para magpaliwanag at inatasan ding itigil ang paniningil ng sobrang pamasahe. Itinakda sa Abril 23 ang pagdinig sa LTFRB Central Office. Una nang inaprubahan ng LTFRB ang taas pasahe sa mga PUB
Ngunit sinuspindi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang implementasyon nito. Nagbabala rin ang LTFRB sa mga operator at driver na umiwas sa overcharging habang hinikayat ang publiko na magsumbong laban sa mga lalabag. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, panawagan ng pagninilay, pagbabago at pagpapahalaga sa pamilya ang ipinaabot na mensahe ni House Speaker Faustino Bogie D. III sa bawat Pilipino sa paggunita ng mahal na araw. Ayon kay House Speaker D, ang paggunita ngayong taon sa mga mahal na araw ay isang napakahalagang panahon, lalo't humaharap ang bansa sa iba't ibang pagsubok at suliranin. Dahil dito, lalong nagiging makabuluhan ang mensahe ng sakripisyo, kapatawaran at pag-asa ngayong Semana Santa. Hinimok din ng House Speaker ang publiko na isabuhay ang kanilang pagninilay sa pamamagitan ng pagpapalalim ng pananampalataya, pagpapatibay ng ugnayan sa pamilya at pagpapakita ng tunay na malasakit sa kapwa. Holy Week reminds us of sacrifice, forgiveness, and hope. Mga aral na patuloy na gumagabay sa ating bilang mga tao at bilang isang bansa. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, paalala rin ito sa bawat kadiliman ang kasunod ang bukang liwayway ng liwanag at ang pag-asa ay laging may puwang sa puso ng bawat Pilipino. Naway ang pagkakataong ito ay para sa mas malalim na pananampalataya, mas matibay na pagmamahal sa pamilya at mas matinding malasakit sa kapwa. House Speaker Faustino Bogie D. III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ban toxic sa nawagan sa publiko na isabuhay ang Zero Waste and Toxics Free Holy Week. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jolimar Acuyong ng Radyo Magazine. Nananawagan ng ban toxics sa lahat ng Pilipino na isabuhay ang pananampalataya sa pamamagitan ng aksyon para sa kalusugan at kalikasan ngayong Semana Santa 2026. Kasabay ng banal na panahon ay patuloy nating nararanasan ang panahon ng tag-init. Ayon sa Pag-asa, mas mataas ang tinatayang temperatura ngayong Abril at Mayo na maaaring magdulot ng mas mataas na energy consumption at water scarcity. Pinapaalala ng ban toxics na ang simpleng pagtitipid sa kuryente at tubig, paggamit ng mga non-toxic materials at proper waste management ay mahalagang hakbang para maprotektahan ang ating komunidad at kalikasan. Hinihikayat ng grupo ang publiko na gumamit ng reusable materials tulad ng tumbler at eco bag, suportahan ang local at sustainable products at maging responsable sa mga pupuntahan ngayong Semana Santa. Dagdag pa ng environmental group, sa gitna ng hamon ng klima at krisis sa enerhiya, ay ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Zero Waste and Toxics-Free Holy Week. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagsunod ng government agencies sa energy saving measures, mahigpit na pinababantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Inatasan ng Malacanang ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan na siguruhing nasusunod ang mga hakbang sa pagtitipid na una ng iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mataas na presyo ng krudo sa bansa. Ayon kay Acting Executive Secretary Ralph Recto, mandatory ang compliance sa kautosang ito na dapat ipatupad ng lahat ng tanggapan ng pamahalaan, maging ng mga state-run corporations. Ayon sa kalihim, dapat lamang na manguna at magsilbing halimbawa ang mga ahensya ng gobyerno sa lahat ng Pilipino para sa
pagtitipid ng enerhiya. Nasa 1,000 tanggapan na anya ang nainspeksyon ng mga otoridad kung tumatalima ba ang mga ito. Partikular na pinababantayan ang level ng air conditioning systems, paglilimita sa mga ilaw at paggamit ng office equipment at iba pa. Tanging ang mga ahensya lamang na nasa linya ng Public Safety at Health Services ang exempted sa kautosang ito. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, tinalakay na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan at Transport Network Companies o TNCs ang panuntunan para sa carpooling system o program bilang bahagi ng pagtitipid ngayong mahalang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa isinagawang consultation meeting, inilatag ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang laman ng panukala na bahagi ng energy conservation efforts ng pamahalaan at para makaengganyo ng ride-sharing. Dito, papayagan ng mga kumpanya at establishmento na maglaan ng transport service sa kanilang mga empleyado pero limitado lamang ito para sa pre-listed na pasahero. Para maiwasan ang pang-abuso at maging kolorum, point-to-point ang gagawing operasyon ng shuttle at pagbabawalan sila sa roadside pick-up mula lamang alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Non-profit ang istruktura ng shuttle service at ang ruta ay nakabatay naman sa aaprubahang special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kasi nga meron tayong community-based na carpooling din. Like kunyari, isang subdivision kayo, papunta kayo lahat sa Makati. Pwede kayo magsabay-sabay. Kailangan i-register lang. Kasi we don't want na maabuso yung ano. At para hindi rin sila maharas. Kasi nga, di ba, may anti-colorum operations tayo lagi na babawal natin dahil nga naabuso yung mga pasero, walang safety regulations. I mean, yung mga regulation natin regarding safety. MMDA Chairman Attorney Romando Artes. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bunsod ng inaasahang pagbaba pa ng bilang ng mga babiyaheng pasahero o passenger sea vessel, bunsod pa rin ang pagsirit ng presyo ng langis ay nakipag-usap na ang Department of Transportation o DOTR sa Philippine Coast Guard o PCG upang umalalay sa mga pasahero. Aminado si Transportation Secretary Giovanni Lopez na bago pa man ang nararamdamang oil supply disruption na dulot ng gulo sa Middle East ay kulang na ang mga bumabiyaheng barko sa ngayon ay lumalapad dahil sa pagbawas ng 10% ng biyahe ng mga barko. Kaya naman inaasahang maglalagay ang PCG ng mga sea vessels nito sa mga pangunahing pantalan sa bansa na magagamit sakaling mayroong ma-stranded na mga pasahero. Nung wala pa tayong problema sa langis, kulang na po ang ating mga barko. Ngayon po, ay inaasahan namin mas kukulang pa. Kaya po kausap na natin ang mga Coast Guard natin kahapon. At sabi natin maglagay tayo ng mga barko ng Coast Guard sa mga strategic mga pantalan natin tulad ng Marinduque, Batangas at Calapan. Upang sa ganun, kapag may mga stranded na commuters tayo, nakahanda parati ang ating gobyerno. Si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, bumaba ang bilang ng mga gas station na pansamantalang nagsara sa buong bansa dahil sa mataas na presyo ng langis.
Nabatid na nitong mga nakaraang linggo ay nasa mahigit 400 gas stations ang naitala ng Philippine National Police o PNP na pansamantalang nagsara. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ito ay dahil may mga nagsara at nagbukas na mga gasolinahan sa nakalipas na araw. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang koordinasyon ng PNP sa Department of Energy para bantayan ang presyo at supply ng langis sa bansa. March 29 ito po ay 369 at ngayong March 30 ito ay 365 sapagkat merong nagsarado at may nagbukas din naman. So kung i-offset po natin, bumaba lang po siya ng 4 na gasoline stations na nagsara. Ang mga pangunahing kadahilanan ay yung no-delivered petroleum products at yung iba naman po ay walang stocks. Si PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi makokompromiso ang soberanya at interes ng bansa sakali mang umusad at buhayin muli ang joint oil exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Hirit ni Castro na transparent ang Administrasyong Marcos pagdating sa usaping ito at walang off-the-table discussions. Sa ngayon, wala pa ring update hinggil sa usapin ng joint oil exploration, ngunit nananatiling bukas ang Administrasyong Marcos dito. Pagtitiyak pa ni Castro na magiging maingat at mabusisi ang pamahalaan upang hindi madehado ang interes ng bansa at bawat mamamayang Pilipino. Kung merong plano man, kung magkakaroon man ng joint exploration, alam naman natin ang Pilipinas sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. ay open. Sabi nga niya ay nothing is off the table. Pero sa ngayon ay walang pinag-uusapan, walang anumang update at lagi naman tayo magiging sincere sa mga pag-uusap kung meron man at lagi tayo magiging maingat para sa interes ng bayan at para sa interes ng bawat Pilipino. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, iginiit ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na kung sakali mang buhayin muli ang joint oil exploration talks ng Pilipinas at China ay dapat ang masunod ay ang service contract system ng Pilipinas. Mahalaga rin sa usaping ito na kilalanin ng bansang China ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. If they will agree to have a cooperation agreement with us under the Philippine contract system, service contract system, okay lang. The issue there really is they should acknowledge that the oil and gas fall within our exclusive economic zone. Yun ang issue doon. Well, that means they will say that, pumayag kayo na that there is no statement there that this belongs to your exclusive economic zone. So they will say, you have impliedly abandoned that position. Yun ang problema doon. Kabilang dako, iginiit naman ni maritime law expert Attorney J. Batombakal na dapat magdoble ingat ang bansa sa pakikipagnegosasyon sa bansang China. Bagamat may mga options pa sa usaping ito, mas mahalagang makita muna ng Pilipinas ang sinseridad ng China sa usapin ng joint oil explorations bago pa ito selyuhan at ikasa ng bansa. I think that this agreement has to be first preceded by demonstrations of sincerity and trust and confidence. No? It's all right to explore options. Okay? After all, in a crisis, you need to preserve all options. But you also need to be careful that you're not taken advantage of through that crisis. No? So, ganun lang. We just need to make sure that I think we always deal with the other at arm's length and with full knowledge and diligence on our part. Yan ang tinig ni maritime law expert Attorney J. Batombakal.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanawagan ng iba't ibang establishmento o sa iba't ibang establishmento si Department of Trade and Industry o DTI Cordillera Director Raymond Panhon na itigil ang anumang akto ng hoarding ng mga pangunahing bilihin at pagsasamantala sa epekto ng nararamdamang kakulangan sa supply ng langis. Ilang ulat na kasi ang natatanggap nila partikular sa Cordillera ng hoarding ng ilang supply ng pangunahing bilihin. Kaya naman, nanawagan ang DTI sa publiko na itigil ang anumang akto ng hoarding at profiteering at magsumbong sa pamahalaan sakali mang makasaksi ng kaparehong insidente. Kami na po nakikiusap na lahat po tayo may pinagdadaanan na hirap ngayon, no? Lalo na sa ating mga kababayan. Kaya nagmamakaawa po kami na huwag nilang samantalahin itong nangyayaring trahedya o ganitong gulo sa Middle East, no? Na gumawa ng profiteering o hoarding. Dahil kami sa DTI, lagi kami nakabantay dito at kakailanganin din natin yung tulong ng ating mga kababayan kasi hindi rin naman natin makikita lahat. Kaya ating pinapayuhan yung mga kababayan natin kung may makita tayo na gano'n na gumagawa ng mga ganito na pinagbabawal ng batas ay mag-report po sila sa pinakamalapit na opisina ng DTI o sa mga iba't ibang pwedeng pag-reportan na ahensya ng pamahalaan. DTI Cordillera Director Raymond Panhon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, hindi kumbinsido si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nakonsulta ng kanyang mga abogado sa inihaing petisyon sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanya. Ani Ridon, malinaw ang mga indikasyon na planado ang galaw na ito ng ilang abogadong kaalyansa ni Vice President Duterte upang matigil ang pagpapalabas sa mga ebidensya. Bukod kasi sa pagpapatigil ng impeachment proceedings ay kasama rin sa isinusulong ng kampo ng Vice Presidente ang pagpapatigil sa subpoena powers ng Kamara sa mga dokumento at individual. Taas po yung kumpiyansa natin na ibabasura po ito ng Korte Suprema. Kasi una, sinabi na ho ng Supreme Court resolution on the previous Duterte impeachment that the House rules respect the due process rights of the respondent, any impeachable official. Pangalawa, sinabi din po in that Supreme Court resolution that the Supreme Court will not intrude into the determination of form and substance of the House Committee on Justice of Congress itself. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, 3 kaso ang kinakaharap ngayon ng isang Pilipinang overseas Filipino worker o OFW na kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad sa Thailand. Kabilang dito ang infanticide, unlawful disposal of a dead body at tampering with evidence. Kaugnay nito ay binahagi ni Migrant Workers Office o MWO Bangkok Labor Attaché Attorney Don Pangkog sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service ang kwento sa likod ng nangyari sa ating kababayan. Batay sa salaysay ng OFW, ani Attorney Pangkog, ay nanganak ito sa banyo sa isang mall ngunit wala ng buhay ang sanggol na iniluwal nito. Nung siya po ay nag-deliver ng kanyang baby dahil sa kasi mainit po ngayon. Sobrang init din po ngayon dito at siguro dahil sa stress din ng kanyang pinagdaanan in the past few months na siya po ay nag-deliver ng kanyang baby sa isa sa mga comfort rooms ng mall. Dahil sa
ayon din to sa aming pag-usap din sa kanya nung nakaraan, siya, nung nag-deliver siya, hindi niya na rin alam kung anong kanyang gagawin. At nung nag-deliver niya on her own, ang infant na ito, wala na itong buhay. Lumabas daw. Tapos, dahil rin siguro sa shock, yung pangyayari na ito, siguro nakita niya yung baby na walang buhay, may iyak, may bluish discoloration na sa kanyang mga balat at other extremities. I know na Okay. So ano po ang okay. Ang baby ito sa isa sa mga rubbish bin. Naman sa tulong na ibinibigay ngayon sa naturang OFW ay nagkaroon ng virtual visitation sa kanya noong nakarang linggo, habang bukas, Abril 1, ay inaasahang mabibisita na ito face-to-face ng mga opisyales ng ating embahada at MWO sa Bangkok. Ayon kay Philippine Embassy in Bangkok Chargé d'Affaires Maria Charmaine Guevara, ang pinaka-prioridad nila sa ngayon ay ang mabigyan ng tamang legal representation ang OFW sa Thailand. Bukas po, April 1, meron pong nakatakda na face-to-face po na jail visit ng representatives po ng Philippine Embassy, ng Migrant Workers Office at saka OWA at saka OWA po ng yung OWA representative natin po dito para po makausap siya ng face-to-face po at ma-check po natin ang kanyang kalagayan sa ngayon po. Kasi syempre po kahit po itong ang pagtrahedyang to ay nangyari po, kailangan din po natin ma-ensure ang kanyang both physical, mental, social welfare po niya na habang siya po ay naka-detain po sa kulungan po. Philippine Embassy in Bangkok Chargé d'Affaires Maria Charmaine Guevara. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, tayo'y dediretso na sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mini Kadiwa isinagawa ng DAR bilang pagtatapos ng Women's Month Celebration. Ang kabong ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Duangal daw nga insayangkat ti Department of Agrarian Reform iti Mini Kadiwa, iti sango ti Kapitolyo Provincial ang nagluwat iti Kalman, kinagpatingga ita nga bigat Marso 31, 2026. Second kini Provincial Agrarian Reform Officer Jessamine Jimenez, kageddan ti aktibidad ti panagmudo ti Women's Month Celebration ita nga bulan ti Marso. Kuna ni Jimenez sa baben iti Mini Kadiwa ket adda ti gundaway dagiti Agrarian Reform Beneficiaries Organization ti makapaglako ti apit daman ipod iti pagtatalunan. Saan na may linged ang nalaklaga ti lako dagiti arbos ngem kadagiti naipan nga produkto iti merkado publiko. Kapoy diretoy iyaw awis ti Dar Ilocos Norte nga mapangumatang dagiti umili kadagiti apit dagiti manalon dagiti naiproseso a lokal a produkto dagiti babasit a negosyo ukay-ukay ken dadumapay. Gagem ti Dar a direkta a makalako dagiti manalon kadagiti umili iti nalaka nga preso ngem saan met apakalugyan dagitoy kas iti kalikagom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. maadan ti umiso nga sapol dagiti manalon ita nga ngimina dagiti magatgatang nagruna kadagiti produkto ti petrolyo ken sumagmamano ang magatgatang. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang AGOO, proyektong tutugon sa kakulangan ng silid-aralan sa isang bayan sa La Union, aprobado na.
12 classroom building itatayo ng PAGCOR. Narito si Albert Kawile para sa balita. Naaprubaran di panakaibangon ti 12 classroom school building ijay ili ti Aringay La Union kasong bat ti kinakurang ti silid pagadalan. Iti babayan ti programa ti Philippine Amusement and Gaming Corporation maibangon ti talukad sa aran na pasdayak nga daan iti kompleto a pasilidad tapno masigurado ti nasaysayaat kanataltalged nga aglawlaw para kadagiti estudyante. Formal a pinarman ti katulagan dagiti opisyal ti gobyerno pakairamanan da La Union Governor Mario Eduardo Ortega, PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, Director Pepe Ortega kanaringay Mayor Ben Sibuma. Panggap ti proyekto maksayan ti kinakurang ti silid pagadalan ken mapasaya ti kalidad ti edukasyon iti komunidad. Apaman na malpas at adu nga estudyante ti magungunaan kadagiti nasaysayat a pasilidad para iti panagadalda. Nairanta malpas ti proyekto inton tawen 2027 kas paset ti agtultuloy a panagreget amang papigsa iti edukasyon ken masakbayan dagiti agtutubo. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang Lucena, ordinansa sa regulasyon ng e-bikes sa San Pablo City inaprubahan na. Valid student permit o driver's license a must. Narito si Tom Alvarez para sa balita. Inaprubahan na ng Sangguniang Panlunsod ang ordinansa sa regulasyon ng e-bikes sa San Pablo City, Laguna. Ayon sa pabalit ng LGU San Pablo, kasama sa mga alituntunin at regulasyon sa nasabing ordinansa ay tanging ang mga individual na may edad 16 na gulang pataas ang maaaring magpatakbo ng e-bikes. Dapat ding magdala ng student permit o driver's license ang e-bike driver sa lahat ng oras habang nagpapatakbo ng sasakyan. Ang mga e-bike ay hindi pinapayagang gumana bilang pampublikong sasakyan sa ilalim ng kasulukuyang batas ng Pilipinas at mga regulasyon ng LTO at LTFRB. Ang tuntuning ito para sa e-bikes sa San Pablo City ay nagdadatag ng malinaw na mga panuntunan na nagtataguyod ng kaligtasan sa kalsada, proteksyon sa mga driver at pasahero, at maayos na daloy ng trapiko sa pamamagitan ng pagdatakda ng mga nabanggit na tuntunin. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dakoy naman natin ang Kabisayaan. Eastern Samar mag-host ng 2026 DA Eastern Visayas Rice Derby. Ang detalye ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Mag-host ang Provincial Eastern Samar ang 2026 DA Eastern Visayas Rice Derby, usa nga dako nga programa agrikultura nga nagtutuyo pagpauswag han produksyon han humay, pinaagyan moderno nga teknolohiya ngan kooperasyon han mga parag-uma. Sumalaha opas ada na pre-implementation phase ang proyekto ngan ginuhulat na lan katapusan ani ngan pagpahuway han tuna antes iniig patuman. Pagbubuhaton ang Rice Derby ay Contol Valley habungtan Dolores nga may target nga sa kagatos tubtob 180 ka ektaryang hagna. Panguna nga partisipantes ang mga miyembro ng Hikontol Irrigators Farmers Association, pero pwede gihapon bumulig ang iba nga parag-uma lugar. Gindalauman nga makakaabot hin 80 tubtob usa ka gatos kasako kada ektarya nga ani pinaagyan paggamit hin magkaiba-iba nga seeds ngan fertilizers nga igahatag han mga kabakyang nga kompanya. Magkakamay-ada liwat kompetisyon ha iba-iba nga variety han humay, fertilizers, training para mga parag-uma ngan demonstrasyon han moderno nga makinarya, sugad han mechanical transplanter ngan harvester. Sumalakan Governor Ralph Vincent Ivardoni gindalauman nga magiging modelo ang Eastern Samar ha moderno nga pag-uma ha rehiyon. Mahinunong duman han 2025 Rice Derby ha Southern Leyte nakaabot hin 8.38 metric tons kada ektarya ang pinakataas nga ani. Pagpamatuod han bisan moderno nga teknolohiya ha agrikultura. Tikang dida syudad han Borongan, ini Penelope Pomida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Pen Pomida mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, pagdiriwang para sa buwan ng mga kababaihan sa Sogod Southern Leyte, naging makulay at masigla. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Gemma Destriza Narit. Usa ka malampuson ug makahuluganon nga panapos sa selebrasyon sa National Women's Month ang gipahigayon sa lungsod sa Sogod in mitambong ang unang ginang sa lungsod kanhi Mayor Imelda Tan diin gipasiugdahan ang kamahinungdanon sa papel sa kababayenan sa katilingban. Gidugagan kini sa mga nagkadaiyang kalihukan nga nagpasidungog sa ilang kusog, kalig-on ug dakong kontribusyon sa nagkanilaing larangan. Sumala sa mga tigpasiugda, ang maong selebrasyon dili lamang paghandom sa mga nahimo sa mga kababayenan kundi usa-usab kini kapanawagan sa padayon nga pakigbisog alang sa hustisya ug ingon man pagkaparihas. Gipasiugdahan usab nila ang pagkamot sa gender equality, nagkinahanglan sa niusang pagpaningkamot sa matag individual sa komunidad. Sa pagtapos sa mga bulawanong selebrasyon, gilauman nga magpadayon ang mga inisyatibo o programa nga magpalambo sa kahimtang sa mga kababayenan, din ang komunidad nagpahayag sa ilang paningkamot nga magtinabangay aron matukod ang usa ka mas patas, inklusibo o progresibong katilingban alang sa tanan. Balita gikan sa lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Extended deadline ng business permit renewal matatapos ngayong araw, Marso at 31. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan. Matapos karong adlaw ang extended deadline alang sa renewal sa business permit dinhi sa Cagayan de Oro, mao nga giaghat ni Oksana Custodio, hepe sa Business Permits and Licensing Division, ang mga negosyante sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga pahimuslan ang extended deadline sa business permit renewal nga matapos ning adlaw Marso 31. Bukas ang Business One-Stop Shop sa City Tourism Hall hangtod sa alas 5 sa hapon aron pagdawat sa mga application. Iniglapas sa deadline, nagpahimangno si Custodio nga mopahamtang na og multa ang kagamhanan ning syudad sa mga negosyante nga mapakyas pag-renew sa ilang business permit sa gitakdang panahon. Nasayran nga gitakda nitong Enero 20 ang original nga deadline sa business permit renewal, apan gilugwayan kini ni Mayor Uy ngadto sa Marso 31, human mihangyo ang grupo sa mga negosyante sa dakbayan gumikan sa hagit nga ilang giatubang. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Dadako naman tayo sa Zamboanga. Medical program sa probinsya ng Zamboanga del Norte, patuloy ang pagbibigay serbisyo sa mga residente. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Bless Eboyan Lamar. Malampusong gipahigayon ang kuyog ta medical program sa probinsya sa Zamboanga del Norte, diin kapin ka 35 ka mga pasyente ang nakabenepisyo sa libreng medical check-up nga gipahigayon sa outpatient department sa Zamboanga del Norte Medical Center sa Dipolog City. Sumala sa report ang maong programa gipangunahan ni Governor Darrell Dexter Uy isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa probinsyal nga kagamhanan nga mapaduol ang libre og dekalidad nga serbisyong panglawas ngadto sa katawhan labi na sa mga kabus nga pamilya. Sa maong kalihukan, gihatagan og libreng serbisyong medikal ang mga pasyente nga adunay mga sakit sa kasing-kasing, baga og fistula creation alang sa mga nanghinahanglan og dialysis. Gipanguluhan kini sa mga espesyalista gikan sa Cebu ug ang maong kalihukan gipadagan sa Office of the Provincial Governor, One Stop Assistance Center o OSAC ug Zamboanga del Norte Medical Center team. Padayon ang pagpaningkamot sa probinsya sa pagdala og libreng serbisyong medikal aron masiguro ang mas himsog nga mga komunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan Lamar mula sa Zamboanga. Pupunta naman tayo sa Iligan. Fire and earthquake drill isinagawa sa Provincial Hospital ng Lanao del Sur. Ang kabong ulat ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Isip pagpangandam sa probinsya sa Lanao del Norte alang sa posibleng sunog o linog sa ilang lalawigan, ilabi na sa mga pampublikong pasilidad sama sa ospital ug uban pa, naghimo sila og fire og earthquake drill sa Lanao del Norte Provincial Hospital diin daghan mga residente gikan sa nagkadaiyang lungsod sakop sa maong probinsya ang nagpapaayo. Ang maong kalihukang gipangunahan sa Bureau of Fire Protection sa Lanao del Norte, uban sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Baroy ug ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa Lanao del Norte. Sa wala pa magsugod ang kalihukan, adunay una nga paghatag og mga importante nga kahibalo mahingtungod sa nagkadaiyang paagi sa pagpabiling alerto sa tanong oras, labi na sa panahon sa kalamidad o ubang pang emerhensya. Gisuldan kini og simulation exercise di natibong miapil ang mga empleyado sa ospital uban ang publiko. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, makalipas lamang po ang ilang paalala. Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Welcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron rin tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit na mga negosyo. Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na tumatagal, pipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas magandang kita ng ating mga farmer. Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin. Ang laki po ng naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. Ang gusto natin, as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible na matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan, agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo medikal. Ngayon po, meron na kaming pag-iimbakan ng aming mga inaning sibuyas. Tsaka mas nagbigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin. Ramdam namin ngayon na talagang ang focus niya ay tignan kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka. Lahat ng kailangan namin nandito na. We don't have to go to other places. Nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Dito ako para ibigay sa kanila aking serbisyo na tulungan sila. May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1/2 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week. Be law enforcers who will bring closure and justice to our people, and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone.
ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Philippine Business Group handang makipagtulungan sa pamahalaan upang makatipid sa enerhiya. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nangako ang business sector na handa ang grupo ng mga negosyante sa bansa na magpatupad ng mga hakbang para makatipid sa enerhiya. Sa kanilang joint statement, sinabi nitong magpapatupad sila ng flexible work arrangements upang mabawasan ang konsumo ng gasolina. Binigyan din nila ang pakikipagtulungan sa gobyerno sa pangunguna ni Finance Secretary Frederick Go upang makahanap ng konkretong solusyon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan sa supply at presyo ng langis. Iminungkahi ng grupo ang pagtitiyak sa sapat na supply ng langis sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa ibang bansa gaya ng Russia, pagpapanatili ng price stability upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, pagbibigay ng targeted subsidies at pagtangkilik sa lokal na produkto. Ayon sa grupo, mahalaga ang pagkakaisa ng gobyerno at private sector upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at maprotektahan ang mamamayan sa gitna ng pandaigdigang hamon. Kabilang sa mga lumagda ng joint statement ang Federation of Philippine Industries, Makati Business Club, Management Association of the Philippines at Philippine Chamber of Commerce and Industry. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Easter Emergency Bonus para sa mga pensyonado ng GSIS at SSS ipinanawagan ng isang mambabatas. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nanawagan si SSS, GSIS Pensionado Party List Representative Rolando Makasait ng agarang pagbibigay ng Easter Emergency Bonus para sa mga pensioner ng SSS at GSIS. Ayon sa mambabatas, layunin nitong maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Diin niya nakabilang sa pinakaapektadong sektor sa kasalukuyan ay ang mga pensioner. Mungkahin ni Makasait na kunin ng pondo mula sa umiiral na benepisyo tulad ng 13-month pension ng SSS at Christmas cash gift ng GSIS. Anya magbibigay ito ng agarang tulong na hindi na nangangailangan ng karagdagang pondo mula sa gobyerno. Bilang dating pinuno ng GSIS at SSS, siniguro niya na hindi maapektuhan ang katatagan ng dalawang institusyon pagdating sa kanilang pondo oras sa ipatupad na sabing hakbang. Dagdag pa ng kinatawan, maaari nang aprubahan at ipalabas agad ng mga board ng SSS at GSIS ang bonus na hindi na kailangan ng aksyon mula sa Malacanang o Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, nagpahayag ng pasalamat si Finance Secretary at Land Bank of the Philippines Chair Frederick Go sa deklarasyon ng bangko ng 32.35 billion pesos na dividendo para sa national government. Ayon kay Secretary Go, pinagtitibay nito ang mahalagang papel ng bangko bilang katuwang sa pagpapaunlad ng bansa at sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Ang mga dividendo ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamahalaan upang pondohan ang mga prioridad na programa at proyekto nang hindi na kinakailangang magpataw ng bagong buwis. Ayon kay Secretary Go, patunay ang patuloy na matatag na performance ng Land Bank bilang maasahang katuwang ng gobyerno sa layuning mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Ayon naman kay Lynette Ortiz, Pangulo at CEO ng Land Bank, ang pagbibigay ng dividendo ay isang pamumuhunan para sa kinabukasan ng bansa. Aniya, makatutulong ito upang mapondohan ang mahalagang programa na magpapalakas sa mga komunidad, magtataguyod ng inklusibong pag-unlad at magpapalawak ng oportunidad sa ekonomiya kasabay ng patuloy na suporta sa agrikultura at iba pang prioridad na sektor. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Marso at 31, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 60 pesos and 74 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 38 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 47 pesos and 5 centavos, habang ang South Korean won naman ay 4 centavos. Ang Chinese yuan ay 8 pesos and 79 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 75 centavos. Ang British pound ay katumbas ng 80 pesos and 11 centavos, habang nasa 69 pesos and 63 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay 43 pesos and 63 centavos, habang ang Saudi Arabian Riyal ay katumbas ng 16 pesos and 19 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Pinagmulta ng PBA ng 20,000 piso si Calvin Abueva dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag laban sa game officials matapos ang laban ng Ginebra at Converge sa Season 50 Commissioner's Cup noong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Makikita sa mga video na paulit-ulit na sumisigaw si Abueva ng paldo at paldo silang apat habang papunta sa dugout matapos ang 99-93 panalo ng Ginebra. Agad na kumilos ang liga at nagpatupad ng one-time fee o fine sa halip na suspensyon. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, hindi maaaring palampasin ang ganitong akusasyon na malisyoso at walang basihan laban sa referees. Dagdag pa niya, ang pahayag ni Abueva ay conduct detrimental to the league. Nagpunta na si Abueva sa opisina ng komisyoner noong Lunes upang magpaliwanag at humingi ng paumanhin. Binigyan din ng PBA na hindi dapat maulit ang ganitong kilos. Target ni Abueva at ng Fiber Xers na may kartadang 1-4 ang makabawi kontra Rain or Shine sa Biyernes sa larong gaganapin sa Mall of Asia Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, target panatilihin ng Rain or Shine ang malinis nitong kartada kapag hinarap nito ang Blackwater sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa Ninoy Aquino Stadium ngayong Martes. Taglay ang 3-0 record, nais ng Elasto Painters na masigurong sila pa rin ang nasa unahan ng standings sa kanilang laban kontra Bossing sa unang laro sa hapon bago ang Holy Week break. Sa ikalawang laro naman, ang San Miguel ang magpapakilala ng bagong import habang sinusubukan nitong makabawi laban sa winless na Macau sa gabi.
Matinding karakter ang ipinakita ng rain or shine sa huli nitong laro. Tinambakan ng Meralco 109-102 kahit wala ang import na si Jalen Johnson na nagsilbi ng 1-game suspension matapos ang gulo kontra Tokentex. Tamang-tama ang pagbabalik ni Johnson, lalo't makakarap nila ang dambuhalang import ng Blackwater na si Robert Upshaw III na nagpasabog ng 35 puntos, 14 na rebounds at 6 na assists sa kanilang panalo kontra Magnolia. Ayon kay Blackwater head coach Jeff Carriazo, malaking hamon ang rain or shine. Sa ikalawang laro, matapos ang mabagal na 1-3 simula kasama si Marcus Lee, nagpa siya ang San Miguel na kumuha ng bagong import. Si Justin Patton, isang 7'1" big man na may NBA experience sa Minnesota, Philadelphia, OKC at Houston at naglaro na rin sa iba't ibang liga sa Europa at Asia. Susubukan siyang hintuin ng Black Knights na naghahanap pa rin ng unang panalo matapos ang 5 laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtala ng 3-peat ang Jose Rizal University matapos muling maghari sa NCAA 3-on-3 basketball kung saan kinopon nila ang titulo ng Season 101 sa kanilang home court sa Mandaluyong. Naitakas ng Heavy Bombers ang 15-14 panalo kontra Perpetual Help sa Dikdikang Finals. Lamang ang Altas 14-13 sa huling minuto bago kumana si Lawrence Mangubat ng clutch 2-pointer na may 2 segundo na lang para selyuhan ang kampyonato. Kasama ni Mangubat sina Chris Hubilia at Jamir Eligado habang hindi nakalaro si Justin Lozano dahil sa injury. Sa panalo, pinalawig ng JRU ang kanilang paghahari, hawak ang corona simula pa noong season 99. Wagi rin ang JRU sa Juniors Division. Tinalo ng Light Bombers ang Arellano University 21-13 sa likod nina Lawrence Cinco, Jairus Armendez, John Lord Cruz at Ethan Ruedas. Sa Seniors Bronze match, nanaig ang Lyceum kontra San Beda 20-18 habang sa Juniors Bronze, pinataob ng Red Cubs ang Lasal Green Hills 21-17. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling naghari ang Far Eastern University Diliman sa UAAP Boys Basketball Tournament matapos talunin ang National University Nazareth School 106-102 sa Game 3 sa Blue Eagle Gym. Bumalik ang corona sa Diliman sa pangunguna ng season most valuable player na si Cabs Cabonilas na kumamada ng 35 puntos, 10 rebounds at nagwagi rin ng finals most valuable player. Tinapos niya ang laro sa clutch free throws at isang mahalagang steal sa overtime. Umangat ang FEUD sa huling minuto sa mga tres ni na Sam Hall at Kian Esperanza na nagtala ng 23 puntos at 12 free throws. Bagamat naitabla ng NU Sean Lucido ang laro para sa overtime, kontrolado ng Baby Tamaraws ang extra period para kunin ang titulo. Ayon kay Coach Mike Reyes, ipinakita ng serye ang galing ng kanyang veterans at mga batang umaangat na napansin ng college scouts. Nagbuhos ng 35 puntos si Lucido, ngunit kailangan pang maghintay ng Bullpups para sa susunod na pagkakataon sa kampyonato. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, maghihiwalay na ng landas sina Eliza Solomon at Osaka Marvelous matapos lamang ang isang season sa Japan SV League.
Aalis ang 24 anyos na opposite hitter pagdating ng Abril na magtatapos sa kanyang unang professional stint sa abroad. Sumali si Solomon sa Osaka noong Setyembre bilang bahagi ng malalim na rotation matapos umalis si Jaja Santiago. Limitado ang kanyang minuto sa buong season at kadalasang ipinapasok sa dulo ng mga set. Pinangungunahan niya ang listahan ng mga aalis sa koponan, kabilang sina Samantha Francis, Liz Van Heck, Irina Ogawa, Fuka Inoue, Nana Sakikibara at Amayo Miyabe. Sa kabila ng maikling playing time, tinawag ni Solomon ang Japan stint na isa sa pinaka-makabuluhang yugto ng kanyang karera. Nagpasalamat siya sa kanyang teammates, coaches at fans at sinabing ang unang taon niya bilang pro ay naging isa sa pinaka-rewarding na kabanata ng buhay niya. Hiling niya na maging espesyal ang huling bahagi ng season at patuloy na suportahan ng fans ang Osaka Marvelous hanggang dulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ramdam ng celebrity couple na sina Ice Higuera at Liza Dino ang proud sa kanilang puso matapos makapasa ang kanilang anak na si Amara sa ilang prestihiyosong universidad abroad. Pinaka-highlight dito ay ang kanyang pagtanggap sa Stanford University na ikinatawa ng husto ng kanyang ina na si Liza. Ayon kay Liza, naging emotional roller coaster ang nakaraang linggo dahil sabay nilang ipinagdiwang ang ika-18 taong kaarawan ni Amara at paghihintay sa resulta ng kanyang college applications. Bukod sa Stanford, tinanggap din si Amara sa Columbia University, maging sa University of California, Berkeley at University of Southern California habang waitlisted naman sa Harvard University. Binigyan din ni Liza na hindi ito basta swerte kundi bunga ng sipag, disiplina at tiyaga ng kanilang anak. Ipinahayag din niya ang buong suporta nila ni Ice sa anumang pipiliing paaralan ni Amara. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, nagbigay ng kilig sa netizens itong sina Jake Cuenca at Rabia Mateo matapos ang sweet at tila flirty na palitan nila ng komento sa Instagram. Napansin ito ng purihin ni Jake ang larawan ni Rabia sa Thailand at sinagot naman ito ng syempre playful nga na sagot o tugon ni Rabia. Mas lalo pang umugong ang usap-usapan dahil nauna na silang namatang magkasama sa isang restaurant sa Bonifacio, Global City. Bagamat walang direktang kumpirmasyon, inamin ni Rabia na may nagpapasaya na sa kanya ngayon at nasa happy place siya matapos ang hiwalayan nila ng kanyang ex-boyfriend na si Jeric Gonzalez. Dagdag pa niya, mas pinipili niyang dahan-dahanin ang bagong relasyon. Kinikilala muna nitong si Rabia kung may compatibility at hindi minamadali ang paglalagay ng label.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinorpresa nina Lian Paz at ng kanyang asawa na si John Cabahug ang actor-host na si Paolo Conti sa kanyang ika-42 taong karawan. Ginawa ang simpleng selebrasyon na yan habang kasama ni Paolo ang kanilang mga anak sa Cebu. Nagpasalamat si Paolo sa effort ng mag-asawa at ibinahagi niya rin sa social media ang masasayang bonding moments nila ng kanyang mga anak sa Cebu Safari. Ayon sa kanya, mas mahalaga ang oras at tawanan nilang mag-ama kaysa sa lugar. Mas nagiging madalas na ang pagkikita at bonding ni Paolo sa kanyang mga anak, kaya labis ang kanyang pasasalamat kina Lian at John sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong muling mapalapit sa mga ito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika for today, masayang ibinahagi ng mag-asawang sina Joy Spring at Juancho Trevino ang paglipat nila mula condo patungo sa kanilang dream home matapos ang 5 taon. Itinuturing nila itong simbolo kasi ng bagong yugto bilang pamilya. Ikwento ni Joyce ang kanilang journey mula nga dyan sa pagkakaroon ng unang apartment, investment home, hanggang sa kanilang unang family home kung saan lalaki ang kanilang mga anak na sina Eliam at Eleanor. Ibinagi rin niya ang kahalagahan ng pasasalamat sa mga biyayang natatanggap. Bagamat masaya sa bagong simula, naging emotional din ang mag-asawa sa pag-alis sa dati nilang tahanan na naging saksi sa mahahalagang yugto ng kanilang buhay mag-asawa at pagiging magulang. Mas magiging espesyal pa ang kanilang bagong bahay dahil inaasahan nilang isisilang ang kanilang ikatlong anak ngayong taong 2026. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonella, Susan Aizon, Hero Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. At syempre patuloy din nga sumubaybay sa pamagitan ng ating Evox PBS Receiver app at sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.